Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Abay, usap-usapan na namang muli sa social media dahil sa mga ganap na ito. But before dahil Mr. Alden Richards, kung saan ipinost niya ang ilan sa mga kaganapan ng isa sa mga pinroduce po nila no, ng Marriott Company ay nag-produce itong concert na ito. Ito po yung mga ano po no, group na sumikat noong 90s. Talaga namang sobrang puno at sinuportahan po ito ng kanila mga kaibigan at ng ilang mga personalidad sa industriya ng showbiz. So kitang-kita natin na talagang sobrang naging maayos at talagang full pack po yan. So ganito po ka-successful yan. Nandyan si Alden Richards kasama niya ang ilan sa kanya mga friendship. So talaga namang sobrang happy ni Mr. Alden dahil meron siya mga taong nakakasama na talagang sinusuportahan siya all throughout sa lahat ng kanya mga projects, maging sa fan run niya, talagang nandun sa tabi niya. So minsan na po yan na chismis na yan daw yung girlfriend ni Mr. Alden pero dininay niya dahil sa kanyang recent interview, sinabi niya na single pa rin ang isang Alden Richards. At ngayon, syempre, meron pa pong isang bagay na sineselebrate ngayon si Alden kasi matapos po yung kanyang interview at ninamin niya na talagang nakaranas po siya ng depression na hindi naman siya clinically diagnosed pero nakaranas siya na sinasabi niya na parang nalaman niya na lang na parang naubusan na siya. Pero this time, ito po isa sa mga malaking celebration ni Mr. Alden dahil dun po sa kanya mga scholars, meron na naman pong napatapos dahil meron pong isang lisensyadong guro. Every year kasi may mga estudyante po si Alden Richards na pagpapatapos sa college at talagang nagiging pride ito ni Alden Richards kasi diba syempre siya po yung bibigay no, ng kanya pong suporta, financial support para dito sa mga estudyante na talagang walang kakayanang pag-aralin yung kanyang sarili. And on the other hand, ito pong si Liza Soberano di umano ay laglag daw di umano sa endorsement ni na Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Marami ang natuwa sa pambihirang pagsasama ni na Catherine Bernardo at Nadine Lustre sa isang project. May mga humuhula na magiging grand event of the year ito. Kaso ang ine-expect kasi ng ilang mga fan na isang movie o kaya serye kung saan mapapagsiklaban sila sa acting. Ang naturang proyekto pala ay isa sa mga endorsement kung saan magiging comparison ay kung sino ang nagtataglay sa kanila ng healthier, shinier at more bouncy hair. Anyway, may nag-tweet sa amin na bubuit na ang balak daw talaga ng nasabing brand noong kinoconceptualize pa lang ang project ng kasama umano sa cast si Liza Soberano. Kaso hindi raw ito nag-materialize sa kung anong kadahilanan. Maybe because nagkaroon ng change of heart ang brand o di kaya hindi sila nagkasundo sa negosasyon pa lang ng kampo ni Soberano. Kung kasama nga naman si Liza sa equation, bongga dahil kompleto na ang tropa at ito pong malalaking star no, ng ABS. Sina Catherine, Liza at Nadine kasi ay masasabing na mayagpag dahil sa naging asosasyon nila noon sa mga tambalang Katniel, Lisken at Jaydin. Kung matuloy ito, di ba, wagi ang tagline na mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all. Speaking of Liza, kahit laglag siya sa project ni na Catherine at Nadine, may bago na namang aabangan sa kanya. Kasama siya sa seryeng Can I Come In, isang cinematic therapy project na follow-up ni na After Liza Frankenstein. At sa isa pong video or sa isa pong balita ay tila baga talagang hinangaan ang isang Catherine Bernardo kasi po meron po kasing isang video na nagkalat ngayon sa social media na pagkatapos ng live episode ng Pilipinas Got Talent Season 7 noong Saturday ay nagmamadali si Catherine Bernardo na lumabas ng building ng ABS-CBN para makita ng personal ang kanyang mga fan. Nagsorry sa Catherine sa supporters niya dahil hindi nila napanood ang live show. Nagpasalamat na rin siya dahil inunawa ng fans ang naging desisyon ng production ng PGT na wag nang ituloy sa kalsada ng show dahil sa lakas ng ulan. Kasi nakita naman natin that every hapon umuulan talaga no. So isa yun sa mga kadahilanan kung bakit yun nga lumabas si Catherine. Thankful din si Kat dahil matyagang nag-antay or nagstay ang mga fans sa labas ng compound para suportahan at samahan ng idolo nila bilang habang ongoing ang show. Sinabihan din ng actress sa mga fanay na huwag magpaulan at umuwi ng safe. Samantalang kinaaliwan at pinuri sa online world ang gesture na ito ng PGT judge. At least napasaya ni Kat ang followers niya. Super happy ang fans dahil hindi sila uwing-uu
luhaan. Kahit pa nga raw basang-basa sila sa ulan dahil sa site naman nila nang malapitan ang kanilang idolo. Maaga pa lang kasi nung Saturday ay sumugod na at pumapwesto agad-agad ng mga fans sa audience area ng ABS-CBN para sa Pilipinas Got Talent, pero hindi nga nila napanood ng live ang nasabi show dahil bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagkasya na lang sila sa panonood sa screen, naging si Catherine at kapwa niyang hurado na sina Freddy Garcia, Eugene Domingo at Donnie Pangilinan ay sa screen na lang din pinapanood ang pangmalakasang performance ng semi-finalists. Mabuti na lang pala na i-tape na ang performance or else may hirapang magpakita ng talento ang mga contestant dahil sa lakas ng ulan. Biyernes pa lang ay nakaayos na ang mga bonggang stage sa kabaan ng Sergeant Asguera Avenue sa labas ng ABS-CBN. Sayang nga lamang at hindi nagamit ang nasabing stage dahil sa ulan. Ang ganda pa naman ng pailaw ng lumang building ng Kapamilya backdrop din ng show na iconic Kapamilya Tower na malapit ng maglaho. So, dahil po sa gesture na ginawa ni Miss Catherine, talagang sobra po yung paghanga ng ito mismo ay isa sa mga kadahilanan kung bakit sobrang supportive ng mga supporters ni Miss Catherine Bernardo sa kanya kasi parang meron siyang malasakit dun sa mga sumusuporta sa kanya. So, congratulations Miss Cat dahil isa na namang successful episode ng PGT ang nairaos sila kahit sobrang lakas ng ulan. Ngayon naman narito ang ilan sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates dahil marami talagang nag-react dun po sa last update natin, So, magbabasa tayo ng mga komento ninyo. Unahin natin ang comments mula kay Miss Eulalia Paredes. Totoo naman sikat ang tumulong sa pagka-down ni Alden Hoy. Yung HKG at HLA ang nagpabangon ni Alden. Ang laki ng kita nila. Mabuti na lang si Alden pinili ni Kat para sa movie. Ayun. So, totoo naman po yun. Hindi naman po natin pwedeng i-deny na si Miss Catherine po ay walang naitulong. Dahil kung tutuusin, ang laki po ng naitulong ni Miss Catherine, dahil sobrang laki po ng kinita ng kanilang movie. Sabi ni Miss Florencia, anong minalas, di ba 2 movie nilang naging highest grossing film of all times? Anong kate? Catherine is one of the most decent, educated, and elegant women in the industry. Sa 11 years, isa lang naging boyfriend. Kung totoong naligo si Alden at nabasa, di kasalanan ni Kat yun. Kasi one man, woman lang. At alam natin kung sino siya. Kaya magsitigil kayo. Si Maine kasal na kay Arjo. At ay gagawin pang taksil si Maine. Grabe ka. True. Yung mga nagko-comments dyan, na talagang pinagpipilitan pa rin nila na si Maine at saka si Alden Richards ang mag-asawa. Mag-move on na kayo, guys. Sabi ni Miss Renato Asayan, if we look at carefully sa timeline, yes, it's 2024, yet people quick to jump into conclusion that it was Catherine cause of his depression. With our carefully analyze everything, kakalungkot lang. Bakit ganito tuloy pati solid 18 na isip nila si Catherine na ang isang dahilan? When in fact, Kat is the one helping Alden and some bashers sumasakay na rin para maging ng chaos at kalituhan. Sadly, hindi ko nakikita ang ganito kahirap yung pinagdadaanan niya dahil sa hindi ko nabasa emosyon during shooting in Calgary. Patawa-tawa lang siya but deep inside nalulungkot na siya. Ayan, so ito po yung kanyang ito po yung isa sa mga observation na si Renato Sayan, which is true kasi tanggapin po natin ang katotohanan na hindi si Catherine ang naging cause ng kanyang depression. Sabi ni Miss Marie De Perez, tama si Kat ang nagtulong kay Alden to move on, now masaya. And sabi ni Miss Annabelle, siguro pangako na yan ni Alden kay Kat na instead, ubusin yung free time sa paglalaro ng mga online games, mas mainam na sa sports na nang ibaling ni Alden ang oras. At habang waiting kay Kat sa sports na lang niya, ginugol ang sarili for killing the time. Tagal kasi ng 6 years of waiting, hehehe. Yan, so ito yung kanyang comments with regards to this. So, talagang si Mr. Alden Richards naman, nagpe-play siya ng, nagkakaroon po siya ng ganitong parang setup na parang nagigaming siya, pero at the same time, may ginagawa rin naman siyang worthwhile So,